Brothers and sisters. So, naririnig po hanggang sa likod? Nasa ako. Check. Yan. Malinaw po. Okay. So, bago tayo magsimula ng ating Lord's Day Sermon, samahan niyo po ko na imukot na lang. Banal at mahabagin naming amang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Una-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Alam po namin na hindi po kami karapat-dapat sa inyong kaharian dahil sa lahat ng aming mga kasalanan. Ngunit dahil sa napakalaking pag-ibig niyo po sa amin, isinugo niyo po ang inyong buto na anak na si Jesucristo para magpasan ng lahat ng aming mga kasalanan, magpakailanman, at mamatay, at dumanak yung kanyang mahalagang dugo para malinis ang lahat ng aming mga kasalanan. At dahil po sa inyong kapangyarihan, sa ikatlong araw, siya po ay nabuhay muli. Dahil po sa biyaya ng kaligtasan, nagkaroon po kami ng pag-asa na makakapasok na po kami dyan sa inyong kaharian. Hindi po na dahil sa aming mga gawa, kundi dahil po sa inyong napakalaking pag-ibig sa amin. Kaya sa tuwing inaalala po namin ito, ay labis-labis po kami nagpapasalamat. Higit rin po dito, nagpapasalamat din po kami sa patuloy po ninyong pag-iingat at paggabay niyo po sa amin sa pamamagitan po ng church, kung saan kami ay tinuturuan ng salita ng Diyos, upang kami ay maging ganap na tao sa aming pananampalataya. Naway sa oras din po na ito, patuloy po ninyo kaming turuan at gabayan, at tulungan na matanggap yung biyaya na nais niyo pong ibigay sa amin sa pamamagitan po ng aming pag-aaralan ngayon. Nawa aming Ama, mapuno yung puso po namin ng biyaya at maging kalakasan po namin ito habang inihintay po namin ang inyong ikalawang pagdating. Aming Ama, dinadalangin din po namin yung mga kapatiran na maaaring mapunta pa lamang sa lugar po na ito. Pakiusap, ingatan nyo rin po sila at gabayan. Naway tulungan nyo rin po sila na makapaganda ng kanilang puso sa pakikinig ng iyong salita. Ganon din, dinadalangin po namin yung mga kapatiran na maaaring nakakaranas po ng mga kahirapan sa kanilang kalusugan, sa kanilang pisikal, at ganon din sa kanilang Christian life, ay patuloy po ninyo silang bigyan ng panibagong kalakasan. Naway tulungan niyo po sila upang mapagtagumpayan po nila mga pagsubok po na ito, at naway sa pamamagitan din po nito ay maluwalhati po ang inyong banal na pangalan. Muli, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na patuloy po ninyo binibigay sa amin. Ngayon naming Ama, sa simula hanggang sa pagtatapos ng aming pag-aaral po na ito, sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Lahat po ng ito ay dalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo na sa amin na patuloy nagmamahal. Amen. So buksan po natin sa ating mga Biblia sa Awit 84. Mga Awit 84, babasahin po natin yung verse 11. Sa Awit 84, verse 11, babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Sa may mga Bibles po, so maganda po na buksan at mismong personal natin basahin. At doon naman po sa mga walang Biblia, sana tulungan po ninyo yung mga brothers and sisters natin na wala pa pong Bible para mabasa rin po nila yung pag-aaralan po natin. Maganda rin po itong training para din po sa inyo, para mag-guide po sa mga brothers and sisters. Okay, so ngayon, babasahin po natin sa Awit 84 verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay kapag nakita na. 3, 2, 1. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Siya'y nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. So muli, magandang umaga po, brothers and sisters. Kamusta po kayo? So syempre, alam natin na dahil sa biyaya ng Diyos ay patuloy po tayo nakakatanggap ng kalakasan, araw-araw at kalakasan para magpatuloy sa ating Christian life kahit na mahirap yung sitwasyon, kahit na mahirap yung kalagayan po natin. Dahil sa biyaya, yung ating puso, napapalitan ng kagalakan. Dahil nga, minsan talaga nakahihirapan po tayo. Talagang minsan, nangihina tayo sa mga sitwasyon, sa mga nangyayari sa ating Christian life. Pero dahil po sa pagpapaalala sa atin ng Diyos ng biyaya para sa atin, sa halip na kalungkutan, sa halip na pagkabalisa, napapalitan yung puso natin ng kagalakan. Kaya napakahalaga para sa atin ng biyaya. Kaya sana wag po ninyong kakalimutan palagi yung mga biyaya na patuloy pong binibigay ng Diyos para sa atin, lalo na para sa ating Christian life. Hindi lang po biyaya yung mga material na bagay. Actually, bonus nga lang yun eh. Naintindihan po. Yung biyaya ng Diyos na gustong ibigay sa atin, gaya ng sinabi sa Efeso chapter 1, yung spiritual na biyaya, pagpapala. Dahil yun yung makakatulong sa ating Christian life. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na palaging i-remind yung biyaya ng Diyos para sa pagpapatuloy ng ating Christian life. At dito, sa talata na binasa po natin,
Isa po ito magandang illustration kung gaano kadakila yung tahanan ng Diyos. Kung mabasahin po ninyo ng buo, ma-explain sa atin kung gaano kadakila o ano yung na-experience ng isang tao na nanahan o sabihin natin nanirahan kasama dun sa o sa kalooban ng tahanan ng Diyos, yung sa kalooban ng Diyos. Kaya napakahalaga na malaman po natin yung talata po na ito na sinabi dito, sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. So, hindi lang ito basta illustration, kundi experience. Naintindihan po. Na-experience niya mismo yung Diyos na araw at kalasag. So, itong dalawang bagay na ito ay napakahalaga bago tayo magpatuloy. Yung espiritu natin, una, nakaunawa o nakatanggap ng liwanag. Sino yung liwanag? Si Jesus Christ. Tama po ba? Siya yung tunay na liwanag na naparito sa mundong ito para tulungan yung mga tao na nasa kadiliman, nasa kasalanan. Kaya sabi sa John chapter 1, siya yung ilaw ng sanlibutan. Naintindihan po. Siya yung ilaw na kinakailangan ng mga tao para malaman kung ano yung direksyon papuntang langit. Baka pag madilim, kahit na gaano pa kaganda ng kalsada, kahit na gaano pa kaganda ng sinasakyan mo, minamaneho mong sasakyan, pero kung madilim, mahihirapan ka. Tama po ba? Ganun kaganda o ganun ka-benefit para sa atin yung ilaw. Naintindihan po. So, yung araw, ito po yung nagbibigay liwanag sa mundo. At yung Diyos, siya rin nagbibigay ng liwanag sa mga kaluluwa na nasa kadiliman. Naintindihan po. Yung physical sun, hanggang ngayon nanatili siya. Tama po ba? Para saan? Magbigay ng liwanag. Tama po ba? Yun yung tinakda ng Diyos. At yung Diyos, nire-represent siya o ini-illustrate or nilalarawan na yung Diyos, siya naman yung nagbibigay ng liwanag para sa ating espiritu. Yung physical na light, nasa araw, itinakda ito ng Diyos. Yung spiritual light naman ay manggagaling kay Jesus Christ. Kung wala yung sun o kung wala yung araw, yung mundo magiging lifeless or malamig at hindi talaga mabubuhay yung tao dito sa mundong ito or kahit anumang organism. Ganun din, yung Diyos, kung yung Diyos wala sa isang tao, yung kanyang espiritu ay mananatili sa spiritual na kamatayan. Naintindihan po. Kaya napakahalaga para sa atin na makilala sino ba talaga yung Diyos. Sabi sa John chapter 1 verse 4, nasa Kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Yun po si Jesus. Ganun siya ka-relevant, ka-importante sa panahon po natin ngayon, lalo na nasa sa huling panahon na tayo na kinakailangan ng mga tao na malaman ano yung liwanag. Ano yung tunay na liwanag para sa kanilang espiritu. Sabi din sa Juan chapter 8 verse 12, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. Naintindihan po. Kaya naman, para sa atin, bilang mga brothers and sisters na nakaunawa ng kaligtasan, tayo po ay naging maliit na liwanag. So yung Diyos, siya yung tunay na liwanag, tunay na ilaw ng sanlibutan. Pero tayo na mga naligtas, nakatanggap ng biyaya ng Diyos ng kaligtasan, ginawa niya tayo na ilaw ng sanlibutan. Kaya sinabi sa Mateo chapter 5, ano po sabi doon? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Naintindihan po. Ibig sabihin yung church. At sila Apostol Pablo, ganun din. Kung sila ay nangangaral ng salita ng Diyos, sinasabi sa kanila o sinasabi nila sa mga tao na kailangan ninyo maunawaan kung ano yung ilaw. Kailangan niyo maunawaan sino ba talaga si Jesus para sa inyo. Dahil ito yung ministry ni Apostol Pablo at saka ni Bernabe. Ngayon, tingnan po natin para magkaroon po tayo ng konting background. Gawa chapter 13. Gawa chapter 13, kung anong tungkulin ni Apostol Pablo at Bernabe bilang isang maliit na ilaw, kagaya po natin. Gawa chapter 13, verse 47. Ito yung inutos ng Diyos, ng Panginoon sa kanila na ipahayag. Basahin natin sa Gawa, chapter 13, verse 47, 3-1. Sapagkat ganito ang ipinag-uutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kita ilaw na hintil upang ikaw ay magdala ng kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. So yung Diyos, siya yung liwanag. Si Jesus, yung ilaw dito sa sanlibutan. At si Apostol Pablo, si Bernabe, yung mga maliliit na ilaw na nag-lead dun sa tunay na ilaw. Naintindihan po. Sila lang ba yung ilaw na nag-lead para sa kaligtasan? Tayo rin po. Ito po yung tungkulin natin. Kaya ginagawa po natin yung evangelism. Yung pagdadala sa mga tao, pag-lead sa mga tao para sila yung makarating dun sa tunay na ilaw. Naintindihan po. Kasi kung wala yung
araw o yung liwanag sa kanila, mananatili sila sa walang hanggang kaparusahan at kadiliman dun sa impyerno. Kaya napakahalaga para sa atin na yung Diyos, siya yung araw. At dahil tayo ay nakatanggap ng liwanag mula sa pag-ibig ng Diyos dun sa krus, tayo rin yung ginawang ilaw dito sa sanlibutan at meron tayong tungkulin para illuminate yung liwanag ng Diyos para maligtas yung mga tao. Ito yung tungkulin ng buwan. Naintindihan po. Yung buwan, may sarili ba siyang ilaw? May sarili ba siyang liwanag? Nagpo-produce ba siya ng light? Hindi, di ba? Kanino galing yung ilaw na yun? Sa araw. Tama po ba? Din sa kapag gabi, yung sinag ng araw, tumatama sa buwan, then siya yung nagbibigay ng liwanag dun sa atin kapag gabi na. Naintindihan po. Kaya ito yung tungkulin po natin at napakahalaga po nito para sa atin. Dahil ngayon Diyos, yung liwanag, yung dakilang liwanag, kailangan po ng mga tao na makita yung tunay na liwanag. Isa po, tingnan natin. Malakias chapter 4. Malakias chapter 4. Malakias chapter 4 mula verse 1 hanggang 2. Malakias chapter 4 mula verse 1 hanggang 2. Kapag nakita na po, ito po yung huling aklat sa Old Testament. So bago po ito mag-Mateo. So, nasa bandang kalahati po siya. Malakias chapter 4 mula verse 1 hanggang 2. Basahin po natin kapag nakita na. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na gaya ng naninigas na pugon, na ang lahat ng palalo at ang lahat ng gumagawa ng masama ay magiging parang ipa. At ang araw na darating na susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga ako, ano pat hindi mag-iiwan sa kanila ng ugat. So yung araw, nagre-represent din po sa katwiran po ng Diyos. Sa mga tao na ayaw dun sa tunay na liwanag ng kaligtasan, yung araw na magpuproduce din ng heat or sabi nga dito, gaya ng nagdinikas na pugon. So ito naman rin po ay nagre-represent sa katwiran ng Diyos. Kung sino yung hindi maliligtas at hindi sila magkakaroon ng tunay na kaligtasan sa pamagitan ni Jesucristo, sila yung makakatanggap ng nagdiningas na apoy o galit ng Diyos doon sa impyerno. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na maipakilala yung Diyos sa mga tao. Tayo po, yung binigyan ng tungkulin po na ito at privilege para magawa po ito. At sa kabilang banda, gaya ng binanggit kanina, na yung Diyos, hindi lang siya basta araw, siya ay kalasag. Ano po yung, para saan po ba yung kalasag? Yung shield. Para saan? Siyempre, protection, pan-defense, at siyempre yung safety. Naintindihan po. Si Jesus din, kagaya ng kalasag para sa mga mandirigma, siya yung sumasalag dun sa mga, sabi natin, yung mga panunokso o yung mga pakana ni Satanas para sa mga Kristiyano. Kung wala si Jesus, hindi rin natin magagawa na ipagpatuloy yung Christian life natin dahil nga malakas yung pwersa ng kalaban. Naintindihan po. Pero dahil nga yung Diyos, yung kalasag para sa atin, siya yung nagbibigay ng protection para sa atin mula sa mga pakana ni Satanas. Kung mababasa po ninyo Efeso chapter 6, merong mga palaso na nag-aapoy na binabato si Satan. Kung wala kang kalasag, kung wala kang armor, patay ka. Tama po ba? At hindi yun maliliit. Hindi yun parang kuitis lang. Hindi yung parang posporo lang na tinatapon sa ni Satan. Hindi. Nagdiningas, nag-aapoy ng mga palaso. Kung wala kang proteksyon, kung hindi ka mananatili sa kalooban ng Diyos, babagsak ka sa iyong Christian life. Naintindihan po. Kaya tinawag siya na kalasag. Tingnan po natin ito. Awit 91. Masyado po bang mabilis? Pasensya na po kasi medyo mahaba po yung na-prepare ko. Pero anyway, Awit 91 verse 4. Basahin po natin. Awit 91 verse 4. Kung nakita na po. Awit 91 verse 4. Pwede po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kanyang tatakpan ka ng mga bagwis niya, at sa ilalim ng kanyang mga pakpak ay mangangandong ka. Ang kanyang katapatan ay baluti at panangga. So yung katapatan ng Diyos,
Yun yung nagbibigay sa atin ng proteksyon, yun yung nagbibigay sa atin ng pansalag mula sa mga pakana ni Satanas. Naintindihan po. Kaya napakahalaga para sa atin na manatili sa kandungan po ng Diyos. Kung tayo po hihiwalay, hindi tayo mananatili sa kandungan po ng Diyos, yes, prone po tayo sa mga pakana ng masigit na mga pakana ni Satanas. Kaya nga, kung yung Panginoon ay araw, kung yung Panginoon ay kalasag para sa atin, karapat-dapat lang para sa atin na manatili sa Kanya. At siya, na araw at liwana, araw at kalasag, ano pong sabi dun? Hindi niya ipagkakait. O walang ipagkakait na mabuti yung Panginoon sa atin kung sila ay lumalakad ng matuwid sa Kanyang harapan. Naintindihan po. Yes, yung Diyos po, siya po yung nagbibigay o tagapagbigay o provider para sa lahat ng tao. Naintindihan po. Kasi yun yung tungkulin niya. Naintindihan po. Kahit sa mga hindi ligtas, ano pong binibigay ng Diyos? Kahit hindi sila anak ng Diyos, anong binibigay na libre sa kanila? Yung araw, yung hangin, pagkain, kalakasan. Tama po ba? Kahit sila ay kaaway ng Diyos, nananatili sila dun sa posisyon na yun. Pero yung Diyos, may tungkulin na tulungan sila para mabuhay hanggang sa makarating sila sa kaligtasan. Naintindihan po. Ngayon, nanaligtas na sila, kagaya natin. Tapos na ba yung pag-iingat ng Diyos? Tapos na ba yung pagbibigay ng Diyos sa mga mabubuting bagay para sa atin? Napakarami. Naintindihan po. Pero, meron po isang mahalagang bagay na kailangan po natin maunawaan dun sa binasa natin. Balikan natin dun sa Awit 84, verse 11. Sabi dito, babasahin ko po sa may bandang gitna. Awit 84 verse 11, sabi dito, walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga nagsisilakad ng matuwid. Naintindihan po. So hindi siya magdadamot, hindi niya ipagkakait yung mga mabubuting bagay dun sa mga tao na lumalakad ng matuwid. Naintindihan po. Upright. Isabihin, kalugod-lugod sa Diyos. Kaya dito po tayo dapat mag-focus. Huwag lang tayo yes, bibigyan ako ng Diyos ng mabubuting bagay. Eh kung hindi ka naman lumalakad sa matuwid, ibibigay ba niya yung mga mabubuting bagay sa'yo? Kabaliktaran. Naintindihan po. Kaya kailangan po natin i-check palagi yung ating Christian life. Yes, in-expect natin na yung Diyos magbibigay sa atin dahil nga siya yung ating Ama. Pero yung mabubuting bagay, ibinibigay sa mga tao na nagsisilakad ng matuwid. Naintindihan po. Kumbaga merong grand prize, merong second prize, merong third prize, at may consolation. Tama po ba? Dun sa mga sabi natin na nagtatamad-tamad sa exam, pwede ba sila dun sa grand prize? Hindi. Tama po ba? Same din. Gusto natin yung grand prize, pero ginagawa ba natin yung ating makakaya para maabot yung grand prize? Kakatapos lang po ng 2026 Samuel Academy. At nakita ko po talaga yung pagpupursige ng mga kabataan para maabot yung grand prize. May mga talagang hindi natutulog, nag-i-skip ng pagkain. Talagang grabe yung kanilang pagsisikap para dun sa prize na yun. Tama po ba? Pero syempre, hindi lang naman yung prize na yun yung pinaghahandaan ng mga kabataan na sumasali sa 2026 Samuel Academy. Ano po yung goal nila? Yung mga umattend, ano pong goal? Mag-top 1 lang ba? Ano po yung goal ng 2026 Samuel Academy? Na ikaw ay magamit balang araw ng Diyos para sa kaligtasan ng ibang kaluluwa sa paligid mo. Naintindihan mo? Yes, top 1 ka. Kaso nga lang, hanggang top 1 lang. Wala ka man lang nadala sa kaligtasan. Pwede ba na ipakita mo, uy, tignan mo to, top 1 ako sa Samuel Academy. Siguro makakatulong yun para maipakilala yung church, maipakilala kung ano yung ginagawa mo sa Christian life mo. Pero yun ba ay para maligtas yung tao? Tool lang yun, naintindihan po. Kaya yung mga kabataan na nakibahagi sa Samuel Academy, wag po ninyo damdamin kung sakali man na mababa yung score ninyo o kung sakali man hindi kayo nag-top. Hindi po yun yung issue dito. Lahat ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos. At kung sino man yung lalakad ng matuwid at gagawin yung kalooban ng Diyos para sa pag-evangelize, sila yung makakatanggap ng top prize dun sa langit. Yun ay pang walang hanggan. Naintindihan po. Kaya naman,
may mabuting bagay na gustong ibigay sa iyo yung Diyos kung ikaw ay lalakad ng matuwid. Naintindihan po. At dito po sa Biblia, marami po tayong mga example na sa umpisa, yes, tumakad sila ng maayos ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kalaunan, unti-unti silang humiwalay. Meron naman na mga tao na talagang pasaway, talagang matigas yung ulo sa Biblia. Pero kalaunan, nabago yung buhay nila, tapos naging maluwalhati sila sa kanilang buhay pagkatapos. Naintindihan po. Kaya pag-isipan mo, anong gusto mong ending? Gusto mo ba na umpisa, okay, pero sa ending, bagsak? Pero kahit na yung start medyo sablay-sablay, pero yung ending ay napakamaluwalhati, kailangan mo itong i-decide sa iyong sarili. Naintindihan po. Kung ikaw ay lalakad ng matuwid, hindi pagkakait sa iyo ng Diyos yung mabubuting bagay. Naintindihan? So bago natin isipin yung mabuting bagay na yun, check muna natin. Ako ba ay lumalakad ng matuwid? Naintindihan po. Dito po sa Biblia, meron po akong gustong i-share sa inyo o ipakilala sa inyo na isang karakter dito po sa Biblia na, yes, ginawa naman niya yung part niya para sa pagluwalhati sa Diyos. Pero sa huli, hindi naging maganda yung ending niya. So ipapakilala ko po siya sa pamamagitan ng Biblia. Siya si King Rehoboam. Kilala niyo po siya? Tignan po natin. Ikalawang Kronika, chapter 12. Siya po yung hari ng Juda nung time po na yon. Ikalawang Kronika, chapter 12. Ikalawang Kronika, chapter 12, mula verse 1 hanggang 4. Ikalawang Kronika, chapter 12, verse 1 hanggang 4. Kung nakita na po, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Nang ang ay naging matatag at malakas, kanyang tinalikuran ang kautusan ng Panginoon, at ang buong Israel ay kasama niya. Nang ikalimang taon ni Haring Rehoboam, sapagkat sila'y naging taksil sa Panginoon, si Shishak na hari ng Ehipto ay umahon laban sa Jerusalem. Kasama ang 1,000 at ang 60,000 mga kabayo, at ang mga taong dumating na kasama niya mula sa Ehipto ay hindi mabilang, mga taga-Libya, mga Sukiim, ang mga taga-Ethiopia. Kinuha niya ang mga lungsod ng Juda na may kuta at nakarating hanggang sa Jerusalem. So ito yung maikli na summary ng pagiging hari ni Haring Rehoboam. So dito po sa message po na ito, meron tayong tatlong bagay na pag-iisipan. Kung tatalikod ka sa salita ng Diyos o sa utos ng Diyos, sa halip na pag-iingat, sa halip na biyaya, yung makukuha mo, ay kabaligtaran kundi kapahamakan. Number 2, kung ikaw naman ay magiging mapagpakumbaba sa iyong puso, sa harapan ng Diyos, mapapagaan yung disiplina. At pangatlo, yung nawalang kaluwalhatian ay hindi kaagad nababawi. So ito po yung tatlong mahalagang bagay dito po sa kwento tungkol kay Haring Rehoboam. So una, pag-iisipan natin, ano ba yung cause kung bakit siya bumagsak? Ano ba yung cause kung bakit dumating sa kanya si Shishak? Si Shishak, yung hari ng Egypt noong time po na yun, pumunta sa kanila hindi dahil sa gusto lang ng Egypt na samsaman sila. Okay? Hindi lang ito tungkol sa territory, tungkol sa yaman na meron si Haring Rehoboam. Si Haring Shishak, ginamit ng Diyos para disiplinahin si King Rehoboam. Ngayon, ano yung kasalanan na ginawa niya? Gaya po ng binanggit dito sa verse 1. Sabi dito, nung naghahari na si Haring Rehoboam, naging matatag at malakas siya. Ibig sabihin, magandang kingdom. Kaso, kanyang tinalikuran ng kautosan ng Panginoon. So ito po yung naging dahilan kung bakit pinadala ng Diyos yung King of Egypt na si Haring Shishak para sa mga taga-Juda. Bakit daw po? Ano daw yung kasalanan niya? Tinalikuran niya yung utos ng Diyos. Sinabi ng Biblia yung ugat kung bakit siya pinarusahan. Ito yung tinalikuran yung kautosan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi lang basta tinalikuran, kundi habang nagpapatuloy siya sa pagiging hari, unti-unti niyang tinatalikuran yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi naging matatag at malakas na yung kanyang kaharian. Naintindihan po. At yun yung isa sa dapat na palagi nating bantayan sa ating Christian life. Kapag nagiging maayos yung kalating kalagayan, ingatan natin na baka talikuran natin yung salita ng Diyos, yung kautosan ng Diyos, kasi maayos na yung sitwasyon natin.
Naintindihan po. So yung pagtalikod sa kautosan ay hindi simpleng kasalanan sa ating Christian life. Actually, yun po yung isa sa ugat ng pagbagsak ng isang Kristiyano. Dahil sa pagtalikod sa salita ng Diyos. Yes, lagi natin napapakinggan. Mahalaga yung salita ng Diyos. Importante siya para sa atin. Ini-illustrate siya bilang pagkain, ini-illustrate siya bilang sandata. Maraming mga bagay na dinidescribe yung words of God para sa atin. Pero mainly, ito ay napakahalaga para sa ating Christian life. Una, para higit na mapalapit sa Diyos. Kapag yung tao, alam natin, kapag sila ay napahiwalay sa Diyos, kung tuloy-tuloy yung pagkahiwalay nila, ano po mangyayari sa uli? Walang hanggan din silang ihiwalay ng Diyos dun sa impyerno. Tama po ba? Kaya ngayon, impyerno nakakatakot, hindi dahil may apoy, hindi dahil may uod na hindi namamatay, hindi dahil inaasinan yung mga paparusahan nun, hindi. Yung hell ay nakakatakot kasi walang hanggang pagkahiwalay na yun sa Diyos. Naintindihan po. Imaginin po ninyo yung ganong klaseng senaryo. Yung Diyos ay mabuti, yung Diyos ay maluwalhati, yung Diyos ay liwanag, yung Diyos ay kagalakan. Pero walang hanggang ka mahihiwalay dun. Imaginin po ninyo yun. Yun po yung nagiging nakakatakot na illustration ng hell. Naintindihan po. Kaya naman, yung pagtalikod or paglayo sa salita ng Diyos ay paglayo din mismo sa Diyos. At yun yung magiging dahilan ng pagbagsak ng isang Kristiyano. Ngayon, paano siya bumagsak? Nung siya ay maayos at mabuti at malakas. Naintindihan po. Yung mga tao, sa panahon po natin ngayon, iniisip na bumabagsak yung isang Kristiyano dahil sa kahirapan. Dahil sa kulang, dahil sa wala, dahil sa kapos. Pero yung Biblia, kabaliktaran po yung ine-explain sa atin. Bumabagsak yung isang Kristiyano kapag nagiging kampante na siya sa kanyang Christian life. Kapag hindi niya iniingatan yung kanyang Christian life, hindi niya iniisip man lang na si Satanas nandyan lang para abangan siya. Tagahanap lang siya ng butas para pabagsakin ka. Kapag nangyari yun, yun yung isang dahilan kung bakit bumabagsak yung Kristiyano. Naintindihan po. Kaya yung pagiging pabaya sa ating Christian life, yun yung mainly na dahilan kung bakit tayo bumabagsak. Kapag pinapabayaan natin yung salita ng Diyos, yun nagiging dahilan kung bakit tayo bumabagsak. Naintindihan po. Hindi dahil sa kapos yung pera, kulang. Kaya minsan, meron tayong narinig, hindi ako makapagpatuloy sa Christian life ko kasi kulang. Kulang yung budget namin, ganyan. Yes, sa kabilang side, sa physical side, talagang mahirap. Tama po ba? Lahat naman tayo eh. Nahihirapan dun sa part na yun, tama po ba? Pero hindi ba kayang tayong tulungan ng Diyos kung malapit tayo sa Kanyang salita? Kaya kailangan natin palaging pag-isipan. Hindi bumabagsak yung Kristiyano dahil mahirap lang yung sitwasyon. Kadalasan yung dahilan ng pagbagsak ng salita ng isang Kristiyano dahil kinakalimutan niya yung words of God. Naintindihan po. Kayo rin naman po yung naka-experience yun. Ako rin po na-experience ko yun. Tama po ba? Na-experience na po ba ng iba? O walang epekto. Kahit na lumayo sa words of God, parang okay lang ah. Nakakatakot po yun kapag ganun. Naintindihan po. Hindi rin tayo bumabagsak kasi may mga umuusig lang sa atin. Di ba minsan kapag nag-evangelize tayo, di ba, nadi-discourage tayo kapag hindi sila tumutugon or hindi sila nagre-response sa invitation natin ng evangelism. Talaga nakakapanlumo. Tama po ba? Pero hindi lang po yun yung dahilan kung bakit tayo nangihina sa ating Christian life. Palagi nating i-check. Nagbabasa ba ako ng words of God? Ng sapat. Pwede naman na makapagbasa ng words of God eh. Pero ang punto dito, sapat ba yung binabasa mo? Sapat ba yung pinapakinggan mo? Sapat ba yung pagme-meditate mo? Tayo nga, di ba? Sa pagkain pa nga lang eh. Magtatrabaho ka tapos ang kakainin mo lang skyflakes. Kakainin mo lang biscuit. Hindi, nagda-diet po kasi ako eh. Kaya mang i-sustain ng biscuit, ng mga maliliit na pagkain lang? Yung mabigat na trabaho na gagawin mo? Hindi. Kaya kung mabigat yung gagawin mo, talagang isusupply mo yung sarili mo ng sapat na pagkain para masustain yung kalakasan mo. Tama po ba? Ganon din sa ating Christian life. Kung hindi sapat yung ating pananatili sa words of God, madali tayong babagsak. Kaya palagi natin tandaan na napakahalaga para sa atin ng words of God. At itong si Shishak, ito yung nakalimutan niya. Ito si Rehoboam. Yun yung nakalimutan niya. Nung maayos na yung kalagayan niya, nung malakas na sila, nakalimutan niya na, ay, teka, pero palang isang kulang at mas mahalaga
na kailangan kong palaging pag-isipan. Ito yung words of God. Siya'y hari. Naintindihan po. Kaya, dahil sa sitwasyon, ito si Rehoboam, nakalimutan po yung Diyos. Ito po yung unang lesson sa atin. Kapag maayos ang sitwasyon, huwag maging kampante. Naintindihan po. Palaging nagbabantay si Satan. Kapag nagiging maayos yung sitwasyon natin, actually, yun nga yung mas nakakatakot eh. Bakit ano yung tendency natin mga tao? Kapag maayos yung sitwasyon, hindi madalas. O sabihin natin, nakakalimutan natin, unang-una mag-pray. Tama po ba? Kasi maayos yung sitwasyon eh. Pero kapag mabigat yung sitwasyon, di ba lagi tayo nag-pray? Maya't maya, talagang buong puso. Pero kapag nagiging maayos yung sitwasyon, nagiging settle na. Yan. Yan tayo nadadali. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Deuteronomio chapter 8. Deuteronomio chapter 8, verse 11 hanggang 14. Deuteronomio chapter 8, verse 11 hanggang 14. Pwede po, basahin natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Mag-ingat ka sa iyong sarili na baka malimutan mo ang Panginoon mong Diyos sa pagtupad ng kanyang mga utos, mga batas, at mga tuntunin na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Baka kapag ikaw ay nakakain at nabusog at magandang bagay at nakatira sa mga iyon, at kapag ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami, at ang iyong pilak, ang iyong ginto ay dumami, at ang lahat ng nasa iyo ay dumami, ay magmataas ang iyong puso at iyong malimutan ng Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto, sa bahay ng pagkain. Ano pong sabi dun sa verse 11? Mag-ingat kayo. Bakit pinag-iingat? Kasi ba may kalaban? Kasi ba mayroong mga mananakaw? Hindi. Kapag maganda na yung sitwasyon, yung bakahan sagana, maganda yung bahay, sabi dito yung pilak at ginto ay dumami at lahat ng nasa iyo ay dumami. Abundant. Pero nung sinabi sa unang verse, mag-ingat kayo. Bakit? Dahil tayo po, alam ng Diyos kung ano yung tendency natin. Kasi siya yung lumikha sa atin eh. Tama po ba? Alam niya na kapag tayo naging maayos yung kalagayan, alam niya na kapag naging maayos yung ating kabuhayan, maganda yung mga nangyayari sa Christian life natin, ito yung pwede maging dahilan na yung puso natin maging mapagmataas, yung puso natin makalimot sa Panginoon. Naintindihan po. Kaya palagi dapat tayo mag-ingat. Naintindihan po. Isa pa po. Unang Korinto chapter 10. Unang Korinto chapter 10 verse 12. Unang Korinto chapter 10 verse 12. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't ang nag-aakalang siya'y nakatayo ay mag-ingat na baka siya'y mabuhay. Yes, nais ng Diyos na tayo po'y lumakad ng maayos, matuwid at mapanatili natin yun. Pero hindi lang tayo dapat na maging kampante or sabihin natin na maging papaya. Bakit? Anytime, pwede tayo mabuhay. Naintindihan po. Kaya nga, di ba? Dito pa nga lang sa mundo eh. Maraming mga tao na mayaman or kung talagang yung kanilang buhay ay talagang sobrang sagana. Kaso nga lang may isang bagay silang nakakalimutan. Hindi nila pinaghahandaan yung kanilang espiritu. Naintindihan po. Kaya sa huli, nakapaganda sila para sa kanilang katawan, pero sa huli, hindi sila naligtas. Ano pa mangyari sa kanila? Mabubuwal sila hanggang sa impyerno. Magpakailanman. Naintindihan po. Tayo rin po. Yes, hindi man tayo mapupunta sa impyerno, pero along the way sa ating Christian life, kailangan natin mag-ingat. Yes, maaaring nakakalakad tayo ngayon, maganda yung usad ng ating Christian life, nakakapagbasa tayo ng marami, nakaka-attend tayo, nakakapag-pray tayo, nakakapag-evangelize tayo kahit kaunti. Pero hindi tayo dapat maging kampante. Naintindihan po. Sabi dito, kaya't na nag-aakalang siya'y nakatayo, ay nag-iingat na baka siya'y mabuhay. Kaya isa po sa reminder ko rin po dun sa mga kabataan nung nasa Samuel Academy. Yes, maring ngayon, top 1 ka. Maring ang ganda ng reward mo. Talagang may picture, pwede post sa Facebook, pero kailangan mo ingatan yung Christian life. Dahil kung paanong may potensyal yung mga kabataan na gamitin ng Diyos,
meron ding potensyal sila na bumagsak sila sa kasalanan habang kabataan pa sila. Naintindihan po? Kaya kailangan natin napakaingatan yung ating Christian life. Hindi sa lahat ng pagkakataon, walang pakana si Satan. Actually, yun nga yung mas nakakatakot eh. Naintindihan po? Nakita na po kayo ng bow and arrow. Ano ba sa Tagalog nun? Pana at saka palaso, tama? Okay. Kapag konti lang yung stretch, konti lang din yung distance ng pag travel ng araw. Tama po ba? Pero kapag yung stretch ay sobrang layo, yung distance na pag binitawan yung araw ay sobra ring layo. Naintindihan po. Si Satan, yes, nag-aabang din siya. Lagi niya nakastretch yung palaso na nakatutok sa atin palagi. Anytime pwede tayo bumagsak. Naintindihan po. Kaya dapat mag-ingat. Naintindihan po. Kaya, si Saul, sa umpisa, okay siya, di ba? Mapagpakumbaba, maayos yung kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero along the way, ano po nangyari sa kanya? Sumail siya at umasa siya sa sarili niya, hindi na sa Diyos. Naintindihan po. Ganon din si Solomon. Sa umpisa, okay siya. Pero nung yumaman na siya, yun. Hindi naman masama na yumaman actually. Napakaganda nga nun eh. Tama po ba? Pwede natin magamit yung resources natin para sa kalooban ng Diyos. Pero sa kabilang banda, kailangan natin mag-ingat. Naintindihan po. Dahil pwede rin gamitin ni Satan yung mga ganong bagay para pabagsakin ka. Masilaw yung isip mo, masilaw na yung puso mo sa pagtuon sa mga ganong klaseng bagay. Kaya, ayun, dahil sa kayamanan, pwede tayong bumagsak. Naintindihan po. Ganon din, si Haring David. Si Haring David, yes, dakila siya. Pero ano po nangyari? Nung naging kampante siya, doon niya nakita si Batseba. Ano nangyari? Nung nakita niya si Batseba, wala lang ba? Yun po yung downfall. Isa sa mga highlight ng buhay ni Haring David. Tama po ba? Bakit? Nagkasala siya kasi dahil ba lang kay Batseba? Tignan natin yung kwento. Unang Hari, chapter 11. Siguro kung si Batseba makakausap natin, lagi siya magagalit sa atin. Ba't ako sinisisi? Ba't ako yung tinuturo nyo? Ang dahilan ng pagbagsak ni Haring David. Tingnan natin. Unang Hari, chapter 11. Mula verse 1 hanggang 8. Unang Hari, chapter 11, mula verse 1 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Haring Solomon ay banyaga. Sapagkat tiyak na kanilang iligaw ang iyong puso sunod sa kanilang mga Diyos. Nangumaling si Solomon sa mga ikaw sa pag-ibig. Siya ay nagkaroon ng 700 asawa, mga prinsesa at ang 100 asawa ng lingkod. At iligaw ang kanyang mga asawa ang kanilang puso. Sapagkat si Solomon ay Handa na, iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso sa ibang mga Diyos. At ang kanyang puso ay hindi naging lubos na tapat sa Panginoon niyang Diyos, gaya ng puso ni David na kanyang ama. sapagkat si Solomon ay sumunod kaya sa atin. Diyos ang mga Sidonyo. At kay Malcam, na karumaldumal ng mga Amonita. Sa gayon, gumawa si Solomon ng masama sa paningin ng Panginoon at hindi lubos na sumunod sa Panginoon, gaya ng ginawa ni David na kanyang ama. Pagkatapos ay pinagtayo ni Solomon ng mataas na dako si Semos, na karumal-dumal ng Moab, sa bundok na nasa silangan ng Jerusalem, at si Molek na kasal ng mga anak ni Amon. Gayon ang ginawa ng asawa na Sorry po, ito po yung kwento ni Haring Solomon, okay? So ito nga, nalaman natin na nung naging maayos na yung kanyang kalagayan, nagkaroon siya ng maraming asawa,
Nung dumami yung kanyang resources, ayun, unti-unti siyang lumubog. Naintindihan po. Ngayon, yung kay Haring David naman, sa ikalawang Samuel, chapter 11. Puntahan po natin. Ikalawang Samuel, chapter 11, verse 1 hanggang 2. Ikalawang Samuel, chapter 11, mula verse 1 hanggang 2. Tingnan naman po natin yung kay Haring David. Ikalawang Samuel, chapter 11, verse 1 hanggang 2. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Sa tagsibol ng taon, ang panahon ng mga hari ay lumalabas upang makipaglaban. Sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel. Kanilang sinalanta ang mga Amonita na hugop ang Raba, ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Isang dapit hapon nang si David ay bumangon sa kanyang higaan at naglakad-lakad sa bubungan, nakakita siya mula sa bubungan ng isang babaeng naliligo at ang babae ay napakaganda. Ngayon, dito po, kaya po na-explain ko kanina na sa maayos sa sitwasyon, kailangan natin mag-ingat. Ito si Haring David, meron siyang tungkulin na kailangan gawin bilang isang hari. Sabi dito, yung panahon ng mga hari, lumalabas sila para makipaglaban. Kumbaga may season para yung mga hari, sakupin yung ibang kaharian. Naintindihan po. Ibig sabihin ng may season, may panahon na effective nilang pwedeng matalo yung ibang mga mga ibang kaharian. Naintindihan po. Parang ganito. Yung mga magsasaka, alam nila yung panahon kung kailan sila magtatanim. Tama po ba? Alam din nila kung kailan nila aanihin. Sa panahon na yon, yung mga itinanim nila. Hindi sila basta-basta nagtatanim lang, uy, maganda yung araw, okay, tanim na ako. Hindi ganun. Naintindihan po. Alam nila yung panahon na kailangan nilang magtanim. Ito po mga hari, noong time po sa mga Israelita, isa rin si Haring David na dapat sumama dun sa paikitigma o pakikipaglaban ng kanyang kaharian. Kaso nga lang, nasan si Haring David? Si David ay nanatili sa Jerusalem. Habang yung kanyang lingkod na si Joab, yung buong Israel na nakikipaglaban, nasan siya? Nasa Jerusalem. Sabi, nasa bahay. Ngayon, dun sa bahay, anong ginagawa niya? Pagkabangon niya, imagine po ninyo, dapit hapon. Anong oras na yun? Dapit hapon na siya nagising. Tapos pagkagising niya, anong ginawa niya? Nagmuni-muni, kumbaga. Okay, nag-chill lang siya. Anong nakita niya? Nung dun siya sa ganung sitwasyon, mayroong isang babae na naliligo. Yun si Batseba. Naintindihan po. Ngayon, kung ikaw si Haring David, meron kang kailangan gawin bilang isang hari. Hayaan mo lang ba? Yung mga hukbo mo, yung mga kawal mo, yung buong Israel na makipaglaban lang sila. Hayaan lang ba? Hayaan lang ba natin? Siyempre dapat hindi. Tama po ba? Pero anong problema? Kabaliktaran yung ginawa ni Haring David. Kaya dun sa maayos na sitwasyon, nasa bahay siya, tapos kakagising lang niya, tapos hindi niya iniisip yung tungkulin niya bilang isang hari, dun siya pinuntirya ni Satanas. Naintindihan po. Kaya hindi ibig sabihin na si Batseba lang yung may kasalanan. Actually, maayos naman niya ginagawa yung tungkulin niya eh. Tama po ba? Actually, hindi naman siya dapat madamay. Tama po ba? Pero dahil sa kapabayaan ni Haring David, ano po nangyari? Nakagawa siya ng mas mabigat pa na kasalanan. Una, pagpapabaya. Pangalawa. Pangatlo, pagpatay. Imagine po ninyo, nakagawa siya ng dalawang mabigat na kasalanan. Bakit? Kasi nagpapabaya. Naintindihan po. Nasa bahay lang siya, nasa Jerusalem. Tapos, dapit hapon na nagising. Kaya yung pagiging tamad, actually, ito po isa sa nagiging dahilan kung bakit tayo bumabagsak. Hindi naman dahil lang sa mahirap yung sitwasyon, kundi meron kang dapat gawin, pero hindi mo ginagawa. Diyan tayo nagli-lead sa mas mabigat pa na kasalanan. Naintindihan po.
Dito sa panahon po na ito, isa pa, si Haring David at meron siyang tungkulin na kailangan pamunuan bilang hari ng Diyos. Actually, hindi naman siya hari lang ng Jerusalem, ng Israel. Tama po ba? Sino ba naglagay sa kanya? Yung Diyos. Tama po ba? Ang kalooban ng Diyos, siya yung mamuno sa mga Israelita para makipaglaban. Para talunin yung mga kalaban ng Diyos. Yung sumasalungat sa Diyos. Pero ano pong ginawa niya? Ayun, nagpabaya siya bilang isang hari ng Diyos. Hindi lang siya hari ng Israel. Naintindihan po. Kaya naman, anong lesson yung pwede natin makuha dito? Actually, ito rin po ay lesson para sa akin. Ito po ay spiritual lesson na kung yung isang hari, pwede siya makapag-determine ng buong lungsod kung sila ay magiging mabiyaya, masagana, or pwedeng bumagsak yung kanilang kaharian. Naintindihan po. Dito po sa church, bilang minister, ito rin po yung isang kinakatakot ko, na ma-lead yung mga brothers and sisters sa mali. Naintindihan po. Kaya kung meron lang chance na hindi ko gawin yung tungkulin ko, gagawin ko eh. Kasi nakakatakot, natatakot talaga ako. Sino ba ako para i-lead yung mga brothers and sisters para sa Diyos? Naintindihan po. Pero ako lang ba yung dapat na matakot? Yung mga leaders, mga brothers and sisters. Kung kayo rin po, sa inyong bahay, yung magiging pabaya na alagaan yung pamilya, lahat sila batadamay na. Naintindihan po. Sa kasalanan ni Haring Rehoboam, hindi lang naman siya yung na bumagsak, tama po ba? Sino po yung dinamay niya? Buong Israel. Naintindihan po. Siya yung hari, siya yung dapat mag-lead para gawin kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaso nga lang kabaliktaran yung ginawa niya. Sa halip na i-lead yung mga tao sa Diyos, nilid sila sa pagkawasak. Kaya ano po nangyari? Dinala si Shishak. Naintindihan po. Ganun din. Sa loob ng bahay, kung yung haligi ng tahanan, babagsak, yung buong bahay, guguho. Naintindihan po. Kaya yung responsibilidad para sa atin, sa bawat isa sa atin ay napakahalaga. Naintindihan po. Ganun din sa mga brothers and sisters. Yung influence po ninyo sa labas, sa mga tao na nakakahalubili nyo, pwede nyo silang matulungan para sila'y masave or pwede nyo silang ilayo lalo sa kaligtasan. Naintindihan po. Yung mga actions natin na hindi masyado pinag-iisipan, yung actions natin na parang karagaya lang ng mga hindi ligtas, maring lalo lang sila napapalayo dahil sa nakikita nila sa atin. Sasabihin natin, sama ka sa Bible seminar namin. Naintindihan po. Yung influence ng isang tao ay napakahalaga kung paano niya malilid yung mga tao sa paligid niya. Naintindihan po. Kaya naman, ito is isa pang lesson na kailangan po natin palaging pag-isipan sa ating Christian life. Si Shishak, isa po siya instrumento para pabagsakin yung mga Israelita. Pero sino po yung nag-lead sa mga Israelita para bumagsak? Si Haring Rehoboam. Naintindihan po. Kaya hindi tayo dapat na maging dahilan para yung isang tao hindi maligtas at yung mga brothers and sisters ay matisod. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. 1 Corinto chapter 8. 1 Corinto chapter 8 verse 9. Unang Corinto chapter 8 verse 9. Basahin po natin ng sabay-sabay kapag nakita na po. Unang Corinto chapter 8 verse 9. Basahin natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Subalit mag-ingat kayo, baka ang kalayaan ninyong ito ay maging katitisuhan. Tayo po ay taong mga malalaya. Napalaya tayo una sa kasalanan at malaya tayo na papurihan yung Diyos sa pamamagitan ng ating Christian life. Naintindihan po. Pero, hindi ibig sabihin na malaya tayo at gagawin na lang natin kung ano yung gusto natin. Naintindihan po. Kaya nga sabi dito, mag-ingat kayo. Baka yung kalayaan na yon maging dahilan para sa katitisuran ng iba. Naintindihan po. Tandaan natin na anumang actions natin na ipinapakita sa iba, pwede maging dahilan kung bakit sila lalago at pwede rin silang bumagsak. Kaya palagi natin pakaingatan yung ating sarili. Yung mga maliit ating ugali, minsan lumalabas sa atin. Tama po ba? At ito yung nagiging dahilan kung bakit, una, hindi naliligtas yung mga tao sa paligid natin. Pangalawa, kapag ito nakita ng mga brothers and sisters,
ito rin yung maging dahilan para matitod sila. Kaya kailangan natin ingatan yung ating sarili. Naintindihan po. Kung magiging careless lang tayo sa pagsasalita or yung actions natin ay hindi pag-iisipan, ito yung pwede maging dahilan para mapalayo yung mga tao para maligtas at yung mga brothers and sisters lumago at hindi na magpatuloy. Actually, marami po nangyari sa church natin yung ganun. Dahil sa maling words na ginamit or maling actions na ipinakita, ibang brothers and sisters na mahina, natitisod, umaalis na sa church. Papasalamat po ako sa Diyos dahil noon, kahit na ganun din yung nakikita ko, kahit na ganun din yung na-experience ko, pinanatili niya ako sa church. At tinulungan niya ako para hindi doon mag-focus. Naintindihan po. Pero nakakalungkot kung ako mismo yung magiging dahilan kung bakit matitisod yung ibang tao. Kaya, personally, nakakatakot. Sa kabilang banda, kailangan ko na ingatan ko palagi yung aking pananalita, pagkilos, towards sa brothers and sisters. Actually, pwede ko rin namang gawin sa harapan ninyo kung ano yung kalayaan na pwede kong gawin. Tama po ba? Ganon din kayo sa akin. Pwede nyo naman din gawin yun. Dahil kalayaan nyo. Pero hindi ibig sabihin na yung kalayaan ay pwede na natin gawin sa lahat ng pagkakataon. Naintindihan po. Kaya nga, yung word na consideration ay napakahalaga. Ano po ibig sabihin ng consideration? Sa halip na isipin mo yung sarili mo, iisipin mo yung kapakanan ng iba. Naintindihan po. Yun yung consideration. Kaya sabi sa Biblia, di ba? Huwag mong hanapin yung kapakanan mo. Isipin mo yung kapakanan nila. Ito po isang form na kailangan natin i-practice sa ating Christian life. Naintindihan po. Hindi lang ito basta instant, naligtas na ako, i-consider ko na yung iba. Hindi. Kailangan mong tulungan yung sarili mo para ma-practice ito. Bakit? Kasi tayo ay taong mga makasarili. Tama po ba? Pinanganak tayo makasarili. Tama po ba? Pero ngayon na naligtas na tayo, tinuturo naman sa atin na tanggihan mo yung sarili mo. Huwag mong isipin masyado yung sarili mo. Kung sakali mang ikaw yung naagrabyado, palagi mong tatandaan. Isipin mo yung kapakanan nila. Naintindihan po. Pwede naman natin na sabihan yung ibang mga Christian, sa ibang mga tao na mali yung pananampalataya mo. Ito yung tama. Dapat nasa Bible ka lang. Manalo ka man sa diskusyon, anong pwede mangyari? Dahil sa actions mo na yon, pwede siyang lalong mapalayo sa kaligtasan. Kung magiging Kristiyano lang pala, ayoko ng kagaya mo. Kung ganyan lang pala, yung Kristiyano na buo sa church nyo, ayoko na lang umattend. Naintindihan po. Towards sa ibang mga hindi ligtas, ito po yung palagi natin pakaingatan. Naintindihan po. Kaya kahit na sabihin natin, yes, masakit, yung ego natin na aapakan, yung mismong identity natin, minsan napapahiya. Pero palagi yung tandaan. Yung pagtitiis na yun, pwede makatulong para makita nila na kahit na ganun yung sinasabi ko, kahit na ganun yung response ko sa invitasyon niya sa Bible seminar, pero nananatili siya nagiging mapagpakumbaba. Kaya, ano kaya ang meron dun sa church nila? Bakit kaya siya naging ganun? Pwede sila ma-curious. Tama po ba? Kaya kailangan po natin pakaingatan palagi yung ating sarili sa harapan ng una, mga hindi ligtas, pangalawa, sa mga brothers and sisters. Tignan po natin ito, isa pa. Chapter 10 naman. Unang Korinto chapter 10, verse 32 hanggang 33. Unang Korinto chapter 10, verse 32 hanggang 33. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. O mag-Griego o sa iglesia ng Diyos. Kung paanong sinisikap kong makapagbigay lugod sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga bagay, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakanan, kundi ang sa kamararami upang sila. Sabi dito, huwag kayong maging katitisuran para sa Hudyo. Siyempre, hindi ligtas. Pangalawa, yung Griego, yung mga tao na hindi naniniwala sa Diyos. Pangatlo, yung iglesia ng Diyos. Brothers and sisters, naiintindihan po. Kaya kailangan po natin palaging mag-ingat na huwag maging katitisuran. Sa English, stumble block. Siguro naman na-experience nyo na po na habang naglalakad kayo,
merong isang bato na nakapasok sa tsinelas or sapatos mo? Masarap ba lumakad kapag ganon? Di ba nahihirita ka kaagad? Tatanggalin mo agad yung sapatos mo, tsinelas mo, tapos tatakta mo kaagad. Tama ko ba? Yun ay maliit pa lang. Paano pa kaya kung pako? Paano kaya kung bubog? Diba? Sobrang sakit. Naintindihan ko. Yan sa atin din bilang mga brothers and sisters, pakaingatan natin palagi yung ating sarili. Sabi dito, para saan daw? Upang marami, upang sila ay maligtas. Naintindihan ko. Kaya kahit na mahirap yung kalagayan natin sa pag-iingat ng ating sarili, kahit na hindi nila nakikita yung efforts natin para sa mga hindi ligtas, okay lang, huwag po ninyo masyadong pagtuunan ng pansin yung mga ganong bagay. Palagi po ninyong pag-isipan. Lahat ng ito ay pagtitiis para siya lang ay maligtas. Naintindihan po. Para lang ma-save siya. Ngayon, sa mga, kung na-save na siya, iingatan ko yung sarili ko para kahit na nakikita ko na yung mga bagay na hindi ko gusto sa kanya, hindi ko na lang sasabihin. Ito po yung pag-iingat din para sa kapakanan niya. Kasi nga mahina pa siya. Isip bata pa. Yung mga baby ba, ayan, marami tayong baby ngayon eh. Yung mga magulang ba, nagagalit kapag nagkakalat sila ng pupo? May expect ba ng magulang na linisin yung pupo ng isang sanggol? Kaya ba nila? Kaya magagalit ba sila? So kapag may mga mahihina na brothers and sisters, at nakikita niyo po yung kahinaan nila. Kung ikaw yung mas nauna, lagi mong ibaba yung sarili mo. Naintindihan po. Dito po sa church, marami tayong pwede makitang kahinaan. Pero hindi tayo malaya na sabihan lang sa kanila yung mga kahinaan po nila. Yes, siguro, pwede natin pag-pray, pwede natin encourage na siguro, sister, mas maganda yung ganito. Kaya, lagi pong tinatatak po sa isip ko yung tinuro po sa akin. Watch your words. Sa Biblia, yung salita, pwedeng makasugat. Tama po ba? The words of God, para siyang talim. Kung hindi din maingat tayo sa pag-handle sa words of God, it's either masaktan sila or malid sila para sa pagsisisi. Naintindihan po. Ganon din yung ating salita. Yung ating bibig ay dapat palaging may timplang biyaya. Naintindihan po. Kahit na mahirap, yes, kailangan po natin nasanayan yung ating sarili para matulungan yung mga mahihina sa paligid po natin. Hindi kagaya ni Haring Rehoboam. Dahil nga, maganda yung sitwasyon, siya tumalikod na sa Diyos, pero ano pong ginawa niya? Dinamay pa niya yung iba. Naintindihan po. Kaya nakakatakot po yung nangyari sa kanila. Dahil sa isang tao, si Haring Rehoboam, tayo rin po ay dapat na mag-ingat sa ating sarili para hindi po tayo yung pagmulan ng dahilan kung para bumagsak din yung iba. Sa mga hindi ligtas, kailangan natin ingatan yung ating Christian life. Ganon din sa harapan ng mga brothers and sisters, palagi nating mas higit pa na ingatan. Naintindihan po. Dahil nga, yung ating words, ating actions, pwedeng makatulong sa kanila sa paglago at pwede rin makatulong ito para lalo silang mapalayo. Kaya kayo po yung dapat mamili. Kahit na nakikita po ninyo na gusto ko nang sabihin, gusto ko nang pagalitan. Pero kung isi-serve mo siya ng may pag-ibig, yes, tatanggapin niya ito na may pagpapasalamat. Pero kung ibabato mo lang sa kanya ng hindi pinag-iisipan, hindi pinag-iingatan, kung anong words yung gagamitin mo, mahihirapan po sila. Lalo, naintindihan po. Kaya dito po sa church, yes, pinag-iingat tayo sa ating sarili. Sa loob ng church, sa labas, pinag-iingat po tayo. Isa pa po, Santiago chapter 3. Santiago chapter 3, verse 1. Santiago chapter 3, verse 1. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nakita na po. 3, 2, 1. Mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. Bakit sinabi dito na huwag maging guro ang marami sa inyo? Dahil ba masama na maging guro or maraming guro? Masama ba? Actually, maganda nga po yun eh. Maraming pwedeng makatulong sa mga brothers and sisters. Tama po ba? Pero bakit sabi dito sa sulat dito sa Santiago,
huwag maging guro ang marami sa inyo. Bakit? Dahil yung mga nagtuturo ay may mas higit na kahatulan kaysa dun sa nakikinig ng turo. Kaya nga, nakakatakot po sa side ko na gawin itong bagay na ito. Pero sa kabilang banda, nagpapasalamat ko sa Diyos dahil binibigyan niya ako ng chance para una, matuto. Then, may share sa mga brothers and sisters kung ano yung natutunan ko. Tapos, ganun din sa mga brothers and sisters. Actually, minsan may mga brothers and sisters na siyempre, may chance na magpayo sa ibang brothers and sisters na, sister, siguro ganito yung gawin mo, ganito, ganyan. Pero kailangan po natin pakaingatan palagi. Naiintindihan po. Kasi maaaring yung ituro mo, nga, may two sides. Papalago siya or papabagsak siya. Naiintindihan po. Kaya ang pinaka-safe way na sinasabi para hindi mangyari yon, huwag maging guro yung marami sa atin. Ay, alam mo ba, brother? Marami yung natutunan dun sa Bible study na napag-aralan namin. Ganito pala yung kwento dito sa Biblia. Kaya dapat talaga ganito tayo eh. Huwag maging guro ang marami sa inyo. Bakit? Kasi nga nakakatakot. May mas malaking hatol dun sa mga nagtuturo. Naintindihan po. Napakalaki ng impluwensya ng isang mangtuturo sa pagtuturo nila. Nababago yung kanilang mindset at nababago yung kanilang kalooban dun sa mga napapakinggan nila. Naintindihan po. Dito po sa Biblia, mayroong isang bad example ng isang leader at dinala niya na mas lalo yung kapahamakan, yung mga Israelita. Kilala niyo po si Absalom? Ang kwento po ni Absalom, sa madaling salita, pwede niyo po siyang babasahin sa susunod, pero para maano po natin yung time. Sa ikalawang Samuel chapter 15, mula verse 1 hanggang 12. So para mabuod ko na lang, si Absalom, anak po siya ni David. Tapos, si Absalom, nagkaroon po siya ng pagnanais na maging rebelde kay Haring David noong time po na yon. Dahil sa ilang dahilan. Una, si Absalom, meron po siyang kapatid. Kailan niyo po yung kapatid niya? Si Tamar. Si Tamar, siya po yung na-rape ni Amon. So, sa batas nila, dahil nga malaking kasalanan yun, dapat parusahan si Amon. Pero noong time po na yun, si Haring David, hindi niya pinarusahan si Amon. At dahil doon, si Absalom, nakapatid ni Tamar, mas lalong nagalit, mas lalo siyang mas lalong nabuo yung galit niya kay Haring David. Bakit mo pinabayaan yung kapatid ko? Hinayaan mo lang na hindi parusahan si Amon? Hinayaan mo lang, pinalampas mo lang? Bakit hindi mo siya pinarusahan? So, isang dahilan. Then, after ilang taon, 2 taon, dahil nga gusto niyang ipataw yung justice sa kanyang kapatid, siya mismo yung pumatay kay Amon after 2 years. So, mas lalo siya nagalit. Ito yung dapat ginawa ni Haring David noong time na yun, pero hindi niya ginawa, kaya ako na lang. So, unti-unti na nabuo yung mas higit pa na pagre-rebelde sa mga Israelita sa paglilid ni Absalom. Ngayon, nung siya ay nagkaroon ng chance para mas gumawa ng mas malaking pagre-rebelde, ginawa niya yung tinatawag nating brainwash sa mga Israelita nung time po na yun. Ang ginagawa niya, sa pintuan, nandun siya nakaupo. Tapos lahat ng sasangguni dapat kay Haring David, hinaharang niya. Nagpapakita siya ng gesture na, kamusta ka? Ano yung kalagayan mo ngayon? Meron kang usapin? Mabuti man yan o masama? Dapat talaga, ito yung gawin mo. So, unti-unti na dumami yung mga nakakakinig o nakakapakinig kay Absalom. Kaya nangyari, mas lalong dumami yung mga tao na gustong maging rebelde kay Haring David noong time po na yun. Kaya naman, sa uli, ayun yung ginawa nila. Dahil dun sa mga tao na yon na sabi natin na brainwash ni Absalom, sa halip na kilalanin si Haring David ng time po na yon, sabi nila,
si Absalom ang dapat na maging hari. So dahil po ito sa kanyang personal na pagnanais, personal niyang kalagayan o yung kanyang puso, naging rebelde siya dun sa sabihin natin dun sa pamumuno ni Haring David noong time po na yun. Actually, hindi niya kinilala na akala niya si Haring David lang yung may pagnanais na maging hari siya. Pero sino ba naglagay kay Haring David? Yung Diyos. Naintindihan po. Kaya sa madaling salita, ito po yung pagtalikod. Pagsuway dun sa kalooban ng Diyos. Kaya, paglipas ng ilang panahon, ano po nangyari kay Absalom? Dinisiplina siya ng Panginoon. Pinatay siya. Naintindihan po. Ngayon, dahil po sa ganitong klaseng way of pamumuno na ginawa ni Absalom, maraming mga tao yung dinala niya sa pagkawasak din. Kagaya ni Haring Rehoboam. Naintindihan po. Ano yung naging ugat kung bakit nagawa nila yung ganitong klaseng pagsalungat kay Haring David o dun sa kalooban ng Diyos? Dahil kinalimutan nila yung utos ng Diyos. Nakalimutan nila na si Haring David, siya yung hari na itinakda ng Diyos. Siya yung hari na dapat namin sundin. Pero dahil sa, yun nga, maling actions ni Haring David, ayun, nagrebelde. Yun. So dahil doon, ayun, patuloy silang nawasak. Kaya si Haring Rehoboam noong time po na yun, una, siya yung unang tumalikod sa Diyos, tumalikod sa kautusan. Kaya ano po nangyari? Sinama pa niya yung iba. Kaya ano po nangyari sa kanila? Hindi lang po si Haring Rehoboam yung pinarosahan, kasama ng mga Israelita. Naintindihan po. Kaya nakakatakot po yung nangyari sa kanila. At ito rin po yung disiplina ng Diyos para sa kanila. Hindi po sila pinadala ng Diyos si Shishak para wasakin lang sila. Ito ay para i-remind sa kasalanan na ginawa ni Haring Rehoboam. Ito yung pagtalikod sa kautusan ng Diyos bilang isang hari. Kaya ano po nangyari? Ayun, nawasak po sila. Balikan po natin yung kwento po ni Haring Rehoboam. Basahin po natin sa ikalawang Kronika, chapter 11, verse 5. Ikalawang Kronika, chapter 11, verse 5. So bago po dumating si Shishak, ito po yung kalagayan ni Haring Rehoboam. Ikalawang Kronika, chapter 11, verse 5. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Si Rehoboam ay nanirahan sa Jerusalem. Agtayo siya ng mga lungsod sa Juda bilang sanggalang. So ano po yung ginawa niya? So bago dumating si Shishak, yung hari ng Egypt, ano pong ginawa ni Haring Rehoboam? Nagtayo siya ng mga lungsod sa Juda bilang sanggalang. Kasi ina-expect niya na siya bilang hari, kailangan niya magtakda o sabihin natin mag-prepare sa mga tao na pwedeng lumusob sa kanila. Tama po ba? At dito siya nagtuon. Sa halip na pagtuunan yung salita ng Diyos, sa pagtuunan yung kalooban ng Diyos sa sundin, nag-focus lang siya dito sa pagtatayo ng sanggalang, yung fortress niya. Naintindihan mo? Ngayon, isa rin po ito sa disiplina na pinadala kay Haring Rehoboam. Kasi sa halip siya na magtuon sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, nagtuon lang siya sa kanyang sarili para sa kanyang kingdom. Kaya ano po nangyari sa kanya? Sinaway siya ng Diyos. Sa pamamagitan ni Shishak. At ito rin po ay pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa kabilang banda. Hindi po sila pinadalahan ng mga mananakop o ng Egypt ni Haring Shishak para wasakin sila. Pinadala sila, una, para disiplinahin sila. Naintindihan po. Ano po yung purpose ng disiplina? Para bawasakin? Tayo po, nakagawa ng mali, tama po ba? Kakasala tayo, tama po ba? Pero sa pagdidisiplina ng Diyos, yung purpose ba niya para wasakin tayo? Hindi po. Ipinapakita sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos at ayaw niya na magpatuloy lang tayo sa paggawa ng kasalanan. Kaya sabi sa Hebreo chapter 12 verse 6, sa pagdidisiplina ng Panginoon ng kanyang minamahal at pinarurusahan ng bawat itinuturing na anak. Naintindihan po. Kahit na gaano pa kalaki, minsan yung nagagawa nating kasalanan, nananatili yung pag-ibig ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin na kukonsintihin niya. Naintindihan po.
nagpapadala siya ng mga iba't ibang mga disiplina. Yung disiplina ay hindi pananakit lang o pagbibigay ng parusa para bumagsak. Ito ay paraan ng Diyos para tumalikod tayo sa kasalanan, tinutulungan tayo nito na magsisi at para maiayos yung ating Christian life para sumunod ulit sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Tingnan po natin ito. Roma chapter 2. Roma chapter 2, verse 4. Basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. O inahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga na hindi nababati na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo. Ano po yung kabutihan ng Diyos dito na ipinapakita para tayo ay may lead sa pagsisisi? Disiplina. Ito po yung kabutihan ng Diyos para sa atin. Naintindihan po. Ayaw ng Diyos na tayo po ay magpatuloy lang sa kasalanan. Gusto niya na tayo po ay mabuhay ayon sa kanyang kalooban. Naintindihan po. Kaya kay Haring Rehoboam, pinadala si Shishak bilang disiplina para manumbalik sa kalooban ng Diyos. Naintindihan po. Isa pa po, Kawikaan chapter 22. Kawikaan chapter 22, verse 15. Basahin po natin. Kawikaan chapter 22, verse 15. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3 to 1. Nakabalot sa puso ng bata ang kahangalan, ngunit inilalayo ito sa kanya ng pamalo ng pagsaway. So meron na tayong kahangalan, kagaya ng isang bata. Pero para makaiwas tayo dun sa kahangalan na yun, dinadala ng Diyos yung mga pagpamalo ng pagsaway. Naintindihan po. Kaya, yung Diyos, yung kabutihan niya para sa atin ay nag-lead para tayo ay bumalik sa kanyang kalooban. Naintindihan po. Kaya kay Shishak, siya yung instrumento para paluin si Haring Rehoboam para manumbalik sa Diyos bilang disiplina. Naintindihan po. Kaya yung purpose ng discipline, una para manumbalik sa Diyos. Ito po yung papapakita ng pag-ibig ng Diyos. At pangalawa, yung dahilan kung bakit tayo nakakatanggap ng disiplina kapag meron tayong pagkakamali, kagaya po ni Haring Rehoboam, ay para magkaroon tayo ng bunga ng mapayapang katwiran. Alam niyo po yung bunga ng mapayapang katwiran? Tingnan po natin. Hebreo chapter 12. Hebreo chapter 12, verse 10 hanggang 11. Hebreo chapter 12, verse 10 hanggang 11. Basahin po natin ang sabay-sabay. Hebreo chapter 12, verse 10 hanggang 11. Kung nakita na po, basahin po natin ang sabay-sabay. 3 to 1. Sapagkat tayo ay kanilang dinidisiplina ng maikling panahon ayon sa kanilang minamabuti. Ngunit dinidisiplina niya tayo alang-alang sa ikabubuti natin upang tayo makibahagi sa kanyang kabanalan. Subalit ang lahat ng disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais kundi masakit. Subalit sa dudulot ng mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Sabi dito, yung tatay, physically, pinapalo niya. Pero para sa kabutihan niya, para hindi siya mapahiya sa mga tao sa labas, para hindi lapastanganin yung pangalan niya. Di ba? Sa panahon po natin ngayon, di ba? Yung mga bata kapag nagiging sutil, tinatanong, sino ba magulang mo? Ba't ganyan ka? So, napapahiya sila. Tama po ba? Kaya ano pong gagawin nung magulang? Papaluin. Kung pinag-uusapan na ako sa paligid natin, ano ba pinagagawa mo? So, para mapaingatan nila yung kanilang identity sa community, yun, minsan nilidisiplina nila tayo para hindi tayo maging sutil sa lipunan. Tama po ba? Ngayon, pero yung Diyos, ano po yung purpose kung bakit niya tayo dinidisiplina? Sabi dito, ngunit dinidisiplina niya tayo, Diyos, alang-alang sa ikabubuti nino. Ikabubuti ba niya? Ikabubuti natin. Naintindihan po. Sabi dito, upang tayo makibahagi sa kanyang kabanalan. Ibig sabihin, maging sapat yung ating gulang para may pakilala yung Diyos. Yung ating identity ay mas lumago. Sabi dito sa verse 11, subalit, yung mga disiplina sa kasalukuyan ay tila hindi ka nais-nais, kundi masakit. Siyempre, masakit talaga yung disiplina. Pero, sa inaharap ay magdudulot ng mapayapang bunga ng katwiran.
Kaya, di ba minsan may narinig po tayo, yung mga bata, hindi na napapalo. Pero yung dati, yung mga bata, pinapalaki sa palo. Tama po ba? Para tuloy ang tanda-tanda ko na. Di ba? Yung mga bata talaga noon, na talagang napalaki sa palo. Pero yung kanilang character, talagang sabihin natin na hindi basta-basta. Unlike sa mga bata na hindi pinapalo. Naintindihan po. Kaya sabi nga sa Biblia, di ba? Parang ang sakit kasi kung yung word na gagamitin, pamalo eh. Disiplinahin. Okay. Disiplinahin po ninyo. Kahit nga sa Biblia, sinasabi na kung gusto mo ng kapayapaan, disiplinahin mo yung anak mo. Tama po ba? Kaya, hindi para saktan tayo. Ganon din sa Diyos. Hindi para saktan tayo kaya didisiplina, hindi. Kundi para yung ating Christian life ay mas maging pulido. Di ba sabi sa Job, chapter 23, verse 10, kung paanong yung isang bakal, pinaparaan sa apoy, tapos pinupukpok. Paglabas, magiging isang napakagandang alahas o ginto. Tama po ba? Yung apoy at saka yung pagpalo nung ano ba tawag doon? Blacksmith. Yung gumagawa ng mga craftsmanship niya, di ba? So, mainit yun. Tapos, kailangan niyang i-endure. Kailangan niyang pupukin, kailangan niyang magtiyaga. Tama po ba? Para ma-produce yung napakagandang isang masterpiece. Then, magkakaroon napakahalagang value. Tama po ba? Mula lang naman yun sa isang pangit na itsura na metal o kaya pangit na itsura na gold. Tama po ba? Pero pag pinukpok, inapoyan, tapos parang minold, pag binenta siya sa isang tindahan o sa isang tao, hindi ba nababago yung value niya? Nababago. Tama po ba? Kaya same din sa atin. Maring tayo mahina, maring tayo marami pa ring tulis, pero yung disiplina ng Panginoon ay kailangan po natin para unti-unti tayo ma-refine. Naintindihan po. Then, sabi dito, upang tayo maging kabahagi sa kanyang kabanalan at may mapayapang bunga ng katwiran sa mga nasanay sa pamamagitan nito. Naintindihan po. Kaya yung purpose ng disiplina ay makakabuti para sa atin. Kung sino man yung natuto sa pagdidisiplina, may ingatan nila yung kanilang Christian life. Unlike dun sa mga, hindi na didisiplina. Naintindihan po. So, ito ay pagbibigay ng lesson para sa atin para hindi gayahin. Kagaya po ni Rehoboam, kagaya ni Absalom, na sila, dinidisiplina na ng Panginoon pero hindi pa rin bumalik. Kaya ano po nangyari sa kanila? Lalo po silang pinarosahan. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na maunawaan kung bakit ginagawa ng Diyos yung disiplina. Una, para yung tao, para tayo, lumayo, umalis, bumalik sa Diyos at talikuran yung kasalanan. Pangalawa, ito po ay para tayo ay matuto at lumago sa ating pananampalataya. At pangatlo, ito ay isang paraan ng Diyos para gawin para hindi nagayahin ng iba. Dito po sa Biblia, marami po mga tao na nadisiplina. Tama po ba? Pero nilagay lang ba yun ng Diyos para pahiyain sila? Nilagay ba yun ng Diyos para papangitin yung image nila? Hindi po. Inilagay sila para maging halimbawa sa atin na huwag gagayahin. Naintindihan po. Kaya sabi sa unang Korinto chapter 10 verse 6, tignan po natin ito. Unang Korinto chapter 10 verse 6. Basahin po natin ang sabay-sabay, 3 to 1. Ang mga bagay na ito ay naganap bilang halimbawa para sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama gaya nila. Tinutukoy po dito yung mga Israelita. Nasa ilang, marami siyang namatay sa kanila. Bakit? Kasi disiplina sila ng Panginoon. Kasi tumatalikod sila sa kalooban ng Diyos. Ngayon, sinasabi naman sa atin, sa panahon natin ngayon, ang mga bagay na ito ay naganap bilang halimbawa para kanino? Para sa atin. Anong purpose? Upang huwag tayong magnasa ng mga bagay na masama na gaya nila.
Naintindihan po. Kaya yes, may disiplina. Pangatlong dahilan para hindi na tayo maging kagaya pa nila. Naintindihan po. Kaya naman sa atin, bilang mga brothers and sisters, yung church ay nagbibigay ng disiplina. Hindi para pabagsakin yung isang Kristiyano, hindi para i-down siya. Ito rin po ay isang warning para sa bawat isa sa atin na mag-ingat para hindi ako maging kagaya. Hindi ako yung pagmulan, yung dahilan kung bakit ako didisiplinahin. Naintindihan po. Kaya yung pagiging good example ay napakahalaga. Hindi lang po basta yung image ay may pakita na maganda yung postura, hindi lang po. Yung mismong ating Christian life ay dapat na maging mabuting halimbawa para sa atin. Naintindihan po. Huwag maging bad image. Naintindihan po. Kaya sa ating Christian life ay napakahalaga para sa atin na maunawaan na yung disiplina, hindi po ito masama, hindi po ito masamang bagay. Kahit nga sa Biblia, yung isa sa pinakamabigat na form ng disiplina na ginawa ng Diyos para sa isang tao, ipatayin na lang siya. Para saan? Para hindi na siya magpatuloy. Tama po ba? Para hindi na siya magpatuloy. Kagaya po sa Korinto, may mga talagang gumawa ng mga immoral na mga kasalanan dun sa time po nila. Kaya ano po sabi ni Apostol Pablo, hayaan na lang sila na ibigay kay Satanas. Hindi po ito ibig sabihin na hayaan na lang sila mapunta sa impyerno. Hindi po. Yung ibig sabihin po na hayaan na lang sila ibigay kay Satanas, yung church ay nagbibigay din ng disiplina. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na maunawaan yung konsepto ng disiplina. Para in case, kung sakali man, huwag naman sana, na tayo po ay madisiplina, hindi po ito binibigay ng Diyos para tayo pabagsakin. Naintindihan po. Ito po isang magandang pagpapaalala, pagpapakita ng pagmamahal, na mahal tayo ng Diyos, ayaw tayo mapahamak. Naintindihan po. Kayo po, yung mga magulang, okay lang po ba sa inyo? Nahayaan na lang yung mga bata na maging, sabihin natin, hindi na lumakad sa tamang daan? Hayaan na lang sila? Hindi. Tama po ba? Kaya nga yung mga tao, ginagawa yung abot ng kanilang makakaya para tulungan yung mga bata para hindi mapunta dun sa maling daan. Yes, hindi naman natin hawak yung kanilang future. Pero, ngayon pa lang, dapat sanayin niyo po sila. Naintindihan po. Ganun din po sa atin. Sinasanay po tayo ng Diyos. Meron po mga instruction para sa atin na ginagawa yung Diyos para tayo po'y tulungan para makapanumbalik sa Kanya, lumakad ulit sa tamang daan. Naintindihan po. Kaya napakahalaga para sa atin na malaman bakit ba dinidisiplina kagaya ni Haring Rehoboam. Hindi po yung binigay sa Kanya para wasakin siya. Ngayon, nung dumating na sila Shishak o yung hukbo ng Egypt, ano po yung naging puso ni Haring Rehoboam? Doon po siya nagrepent. Naintindihan po. Tingnan natin. Balikan natin sa Ikalawang Kronika, chapter 12. Medyo bibilisan ko na lang po. Ikalawang Kronika, chapter 12. Sorry. Okay. Basahin po natin mula verse 5 hanggang 8. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. At si Shemaya na propeta ay dumating kay Rehoboam at sa mga pinuno ng Juda na nagtitipon-tipon sa Jerusalem dahil kay Shishak. At sabi namin sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoon. Pinabayaan ninyo ako, kaya't pinabayaan ko naman kayo sa kamay ni Shishak. Na magkagayon ang mga pinuno ng Israel at ang hari ay bumaba at kanilang sinabi, ang Panginoon ay matuwid. Nang makita ng Panginoon na sila'y nagpakumbaba, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Shemaya, sila'y nagpakumbaba, hindi ko sila pupuksain, kundi bibigyan ko sila ng ilang pagliligtas at ang aking puot ay hindi mabubuhos sa Jerusalem sa pamamagitan ng kamay ni Shishak. Kailanman sila ay magiging lingkod upang kanilang makaalala ang paglilingkod at ang paglilingkod ng mga hari ng mga lupa. So, nung sinaway na sila ng propeta ni si Shemaya,
Sabi nila pinaparusahan kayo sa pamamagitan ni Shishak. Dahil nga tumalikod kayo sa kalooban ng Diyos o sa kautusan niya. Ngayon, ano po naging puso ng mga Israelita? Nagpakumbaba sila. Sa English version, kneel down. Ibig sabihin, na-recognize nila. Mali pala yung ginawa natin. Kaya ngayon gusto ko na itama yung aking kalagayan para hindi kami lubos na wasakin. Naintindihan po. Yung pagpapakumbaba, hindi lang ito na paghingi ng sorry. Kailangan mo ma-recognize din na mayroon kang maling ginawa at bumalik sa Diyos. Naintindihan po. Kasi minsan, yes, na-overwhelm tayo nasasaktan tayo. Tapos hindi na natin iniisip, teka lang, kailangan ko na yata bumalik sa Diyos. Na-overwhelm lang tayo na masakit yung disiplina, masakit yung nararanasan ko, bakit nararanasan ko to. Pero hindi po yun yung purpose kung bakit ka dinidisiplina ng Diyos. Nais ng Diyos na tulungan ka para makabalik, para makarecover. Ngayon, dun sa plano ng Diyos na dapat wasakin sila sa pamamagitan ni Shishak, nung sila ay nag-repent, ano po nangyari? Nawala ba yung disiplina sa kanila? Hindi. Pero, napagaan. Ano pong sabi dito? Sila'y nagpakumbaba. Hindi ko sila lilipulin. Ibig sabihin yung total destruction? Hindi. Kundi, bibigyan ko sila ng ilang pagliligtas. Kaya hindi sila lubos na mawawasak. Pero ang consequences, dahil nga nakagawa sila ng pagkakamali, magiging alipin ng mga taga-Egypt. Naintindihan po. Kayo po, ano po mas pipiliin ninyo? Total destruction or maging alipin na lang para hindi lubos na mawasak? Evangelist, parang parehong masakit eh. Pwede bang mas mapagaan pa? Depende sa'yo. Sila, nagpakumbaba sila sa kanilang sarili, na-recognize nila sila'y mali, kaya bumalik sila sa Diyos. Kaya ano po naging consequences? Gumaan yung disiplina sa kanila. Naintindihan po. Hindi sila totally nawasak. Kaya naman, sa pamamagitan nito, mauunawaan din natin na yung Diyos, kapag nakita yung puso natin na mayroong pagpapakumbaba at pagnanais na lumakad ulit sa kalooban ng Diyos, kahit na mayroong disiplina, siya rin yung tutulong sa atin para makabangon. Naintindihan po. Sorry. Kaya pinadalan sila ng Diyos ng Ehipto o nung karya ng Ehipto para, ito po sa verse 8, sila ay maging kanyang lingkod upang kanilang makilala na ang aking paglilingkod at ang paglilingkod ng mga karian ng mga lupain. Kailan nila matutunan sa pamamagitan ng Egypt na dapat silang maglingkod sa Diyos. Naintindihan po. Kaya yung object ng discipline para sa kanila, hindi total destruction. Naintindihan po. Napigil yun dahil sa kanilang pagpapakumbaba. Hindi ko sigurado hindi ko lubos na nauunawaan lahat tungkol sa batas. Pero di ba, kapag may mga tao na nakagawa talaga ng kasalanan, tapos sumuko, napapagaan yung sentensya sa kanila. Tama po ba? Kung yung batas nga natin, may konsiderasyon para dun sa mga tao na nagpakumbaba, talagang yung puso nila nagnais na talikuran na yung kanilang maling pagkakamali, pinapagaan ng batas ng Pilipinas yung sentensya sa kanila. Tama po ba? Pero hindi ibig sabihin na nagpakumbaba ka, itatanggalin na yung disiplina sa'yo. Naintindihan po. Mapapagaan lang. Naintindihan po. Kaya ganito po yung nangyari sa kanila. Kaya Haring Rehoboam, nagpakumbaba siya kasi nga talagang napakahirap nang nangyari po sa kanila. Kung di sila naging papagpakumbaba, totally wawasakin sila ng Diyos. Kasi nga, una, hindi sila sumunod ng 100% sa Diyos, kinalimutan nila yung kanyang kautusan. Pero dahil sa pagpapakumbaba, yes, nabago yung kanilang destiny, nabago yung kanilang kalagayan. Kaya yung act of humbling ay ninanais ng Diyos para sa atin. Inihintay tayo ng Diyos na makita ito sa ating puso, na makilala na yung Diyos ay matuwid. At kung talaga hindi ko iingatan yung aking Christian life, talagang mapaparusahan ako. Naintindihan po. Kaya naman, napakahalaga para sa atin na matutunan yung kwento tungkol kay Haring Rehoboam. Sa huli, sila ay naging alipin ng mga taga-Egypt. Kalaunan, unti-unti sila nakarecover, tapos
gumawa sila ng sarili nilang paraan. Tingnan po natin ito sa verse 9 hanggang 12. Ito po yung ginawa ng mga taga-Egypt sa kanila. Basahin natin. Ikalawang Kronika, chapter 12, verse 9 hanggang 12. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Kaya't umahon si Shishak na hari ng Ehipto laban sa Jerusalem. Tinangay niya ang mga kayamanan ng bahay ng Panginoon at ang kayamanan ng bahay ng hari. Kinuha niya lahat ng mga iyon. Kinuha niya ang mga Kalasag na ginto na ginawa ni Solomon. Si Haring Rehoboam ay gumawa ng mga kalasag na tanso bilang kapalit ng mga iyon at ipinagkatiwala ang mga iyon sa mga kamay ng mga pinuno ng bantay na nag-iingat ng pintuan ng bahay ng hari. Sa tuwing papasok ang hari sa bahay ng Panginoon, ang bantay ay dumarating at dinadala ang mga iyon at ibinabalik sa silid ng bantay. Nang siya'y magpakumbaba, ang Panginoon ay hindi nagalit sa kanya, kaya hindi nagkaroon ng lubos na pagkawasak. Bukod dito, ang kalagayan ng Juda ay naging... Ano po nangyari sa kanila? Sinamsaman man sila, kinuha man yung mga mahalagang bagay sa loob ng bahay ng Panginoon, naging alipin sila, pero sa huli, hindi sila nalubos na nawasak. Sabi dito, bukod dito, ang kalagayan ng Juda ay naging mabuti. Naintindihan po. Kaya, napakahalaga para sa atin na maunawaan na, oh yes, masakit yung disiplina, masakit yung pagpalo ng Diyos, yung mga iba't ibang paraan siya na ginagamit, alam natin ito. Pero sa pamamagitan din ito, makaka-recover yung ating Christian life, makaka-recover tayo at may mapapaalala sa atin o mariremind sa atin na napakahalaga na ingatan ko yung Christian life ko para hindi na ito maulit. Naintindihan po. Kaya naman, itong si Haring Rehoboam, hindi sila lubos na nawasak dahil sa kanilang pagpapakumbaba. Pero, yung kaluwalhatian na dapat meron siya, hindi niya na natanggap. Ano po nangyari? Yung mga ginto na kalasag na nasa bahay ng bahay ng Panginoon na dapat ay magiging glory din niya, anong naging kapalit? Sabi dito, sa verse 10, si Haring Rehoboam ay gumawa ng mga kalasag na tanso bilang kapalit ng mga iyon. Ano pong mas valuable? Ginto o tanso? Siyempre, gusto natin ginto. Tama po ba? Pero nga, itong si Haring Rehoboam, dahil sa kasalanan, disiplina sa kanila ng Diyos, yung glory sana na dapat meron siya, nawala sa kanya. Then, sinubukan naman niya na sana magkaroon pa rin ng glorified na kaharian niya o yung pamumuno niya. Kaya gumawa siya sa kanyang sariling diskarte. Gawa nila ako ng tansong ginto at tansong mga shield para mukha pa rin may mga shield, mukha pa rin may mga sandata, pero ang material na ginamit ay tanso. Naintindihan po. Kaya ito pong si Haring Rehoboam, yung katapusan po niya ay hindi na rin naging maganda. Yes, nagrepent siya along the way. Nadisiplina, nakarecover. Hindi man nakabalik sa kanya yung glory na meron siya, pero ang problema niya, hindi niya ginawa ito ng tuloy-tuloy. Naintindihan po. Ano po nangyari? Sa ikalawang Kronika, chapter 12, verse 14, ito po yung naging pinakaugat ng kanyang kasalanan. Basahin natin. Ikalawang Kronika, chapter 12, verse 14. Ito po yung naging patotoo tungkol sa, parang sabihin natin, legacy niya. Basahin natin sabay-sabay. Verse 14 hanggang 16. Basahin natin sabay-sabay. 3 to 1. Siya'y gumawa ng kasamaan sapagkat hindi niya inilaga ang kanyang puso upang hanapin ang Panginoon. Ang mga gawa ni Rehoboam mula ng una hanggang sa katapusan. Hindi ba't nakasulat ang mga iyon sa kasaysayan ni Shemaya na propeta at Ido na propeta? At mayroong patuloy na mga digmaan sa pagitan ni Rehoboam at Jeroboam. Si Rehoboam ay natulog na kasama ng kanyang mga ninuno at inilibing sa lungsod ni David. At si Abiyas na kanyang anak ay nagharing kapalit niya. So, yung ending niya, masama. Along the way, naka-recover. Pero sa huli, ano po yung naging nagawa niya? Siya'y gumawa ng kasamaan sapagkat hindi niya inilaga ang kanyang puso para hanapin yung Panginoon. Naintindihan po.
Una niyang kasalanan, tumalikod siya sa salita ng Diyos. Along the way, nakarecover man siya, pero habang naging mabuti na ulit yung kalagayan nila, ayun, bumalik na naman siya sa pagtalikod sa Diyos. Hindi na naman niya hinanap, hindi na naman niya inilagak yung kanyang puso para hanapin yung Diyos. Naintindihan po. Kaya ano po nangyari? Ayun, namatay siya ng walang kalawalatian. Kaya yung ating Christian life, hindi usapin dito kung ano yung simula mo. Ang punto natin sa ating Christian life, kung paano ka magtatapos. Naintindihan po. Para lang sa isang marathon eh. Diba lahat malakas pa? Lahat ganado pa. Pero along the way, doon natin nakikita, sino pa yung nag-e-endure? Sino yung nagtitiis? Sino yung nagtsatsaga para doon sa goal? Ano yung goal? Matapos yung marathon. Tama po ba? Doon sa mga nakakatapos ng marathon, lahat ba sila nakakatapos? Hindi. Pero para doon sa mga nakatapos hanggang huli, meron silang dakilang kalawalatian. Naintindihan po. Kaya along the way sa ating Christian life, isang mahalagang bagay na dapat natin matutunan. Yes, maring good beginning, pero dapat maging good din yung ending. Naintindihan po? Hindi pwedeng good beginning, pero bad ending. Meron mga example, si Saul, si Solomon, itong si Rehoboam. Meron namang mga tao dito po sa Biblia na naging masama man yung kanilang pasimula, pero yung kanilang katapusan, naging maayos. Isang magandang halimbawa dito, si Lazaro. Si Lazaro, siya po ay pulubi. Siya po ay hindi kinikilala, tinataboy, noong time po na yon. Pero yung kasabayan niya na nabuhay na isang mayamang lalaki, maganda man yung kanyang kalagayan, maganda yung kanyang sitwasyon, kasi mayaman siya. Pero yung ending nila, totally na magkaiba. Yung mayamang lalaki, nasaan? Nasa impyerno. Pero si Lazaro, nasa langit. Naintindihan po. So, hindi mahalaga yung beginning. Yung end ay napakahalaga. Si Samson, sumuway man siya sa kalooban ng Diyos, nadukit man yung kanyang mga mata, along the way, nagsisi siya, then nagawa niya na gapiin yung mga Pilisteo. Naintindihan po. Kaya maring, yes, tayo rin. Binibigay itong lesson na ito na huwag magtuon lang sa pasimula. Huwag magtuon lang din sa along the way, dun sa kalagitnaan. Ituon natin palagi yung ating isip dun sa goal. Naintindihan po. Sino po yung goal natin? Ano po yung goal natin? Ako, magkakaiba yata. Ano pong goal ninyo? Meron po tayong dapat na maging goal sa ating Christian life. Ano po ito? Personally, ang goal ko po, sana mabuo sa akin si Kristo. Kasi hanggang ngayon hindi ko pa kaya. Hanggang ngayon hindi pa masyado na ipapakita. Kaya yun yung goal ko, na sana bago man lang dumating si Jesus, mabuo sa akin si Jesus. Makita ng ibang tao, sino ba yung Diyos o Jesus na pinaniniwalaan ko? Para sila rin ay maligtas. Kaya hanggang ngayon, kahit na mahirap, pero hindi ko kinakalimutan yung goal ko na yun. Alam ko na hindi ko ito magagawa mag-isa. Ganon din sa atin. Yung goal natin sa ating Christian life, hindi natin magagawa na mag-isa. Kaya kailangan natin yung tulong ng Diyos. Kaya kung sakali man na wala ka pang goal or vision sa iyong Christian life, pakiusap, gawa ka. Para sa iyong Christian life, kung meron kang goal, at yun yung doon ka nakatuon, yun yung sisikapin mo na gawin along the way. Naintindihan po. Kaya naman, sa kwento po ni Haring Rehoboam, medyo overtime po tayo at marami pa sana akong gustong i-share. Pero 3 bagay po yung napakahalaga. Una, stay humble. Kahit na yung panahon, naaayon sa'yo. Nagiging successful, nagiging maayos yung kalagayan mo, palagi mong tatandaan na yung pagpapakumbaba, yung pinakamahalaga na kayamanan na pwede natin makamtan. Naintindihan po. Pangalawa, kung sakali man na tayo bumagsak, kung sakali man na tayo po ay disiplinahin ng Diyos, palagi natin tandaan na ito po ay pag-ibig ng Diyos. Naintindihan po. Ayaw niya na tayo po ay mas lalo pang bumagsak sa ating pagkabagsak sa ating Christian life. At pangatlo, at isa sa pinakamahalaga, palagi mong hanapin yung Diyos o palagi nating hanapin yung Diyos araw-araw. Seek God first. Naintindihan po.
Mateo chapter 6 verse 33. Kaya mga mabubuting bagay na ninanasa natin, kung lalakad tayo ng matuwid, hindi ipagkakait yun ng Diyos. Handang-handa siya na ibigay sa atin yun. Tama po ba? Kung lalakad tayo ng matuwid. Naintindihan po. Balikan po natin sa ating main verse, Awit 84 verse 11. Basahin natin ng sabay-sabay. Awit 84 verse 11, bago po tayo magtapos. Awit. Parang medyo ganado na. Patapos na po ba? Nagugutom na po ata kayo. 84. Sarap sa pandinig, no? Pag binanggit na yung last verse. 84, awit 84 verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang Panginoong Diyos ay araw at kalasag. Siya'y nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang ipagkakait ng Panginoon sa mga panghawakan po natin ito palagi. Para maingatan natin yung ating Christian life. At soon, ibibigay ng Diyos yung mga walang hanggang mabubuting bagay na ipin-prepare niya para sa atin. So, pwede niya po ibigay yun. Pero yun lang po ay shadow para sa walang hanggang kaluwalhatian na inihanda ng Diyos doon naman sa langit. Malapit na po natin tanggapin yun. Pero habang wala pa, habang hindi pa natin, wala pa tayo doon, palagi natin tandaan na hindi pagkakait ng Panginoon yung mabubuting bagay doon sa mga tao nagsisilakad ng matuwid sa kanilang Christian life. Yan nawa, brothers and sisters, hanggang sa dumating yung Panginoon, nawa maingatan natin yung ating sarili. Nawa palagi po natin tandaan na yung Diyos minamahal tayo. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya na mapunta tayo sa maling daan. Kaya lagi niya tayong ginagay. Naintindihan po. Hanggang sa huli, nawa, ang goal natin mabuo si Kristo sa atin at mas lumawak pa yung pag-ibig natin sa bawat brothers and sisters. Ito po yung ating goal ngayong taon. Sana meron po kayong personal na goal para palagi po ninyo ma-remind ang inyong sarili na meron akong purpose kung bakit ako nabubuhay hanggang ngayon. Bukod sa evangelism, bukod sa mga tao sa paligid po natin, isa sa pinakamahalagang goal, nawa maluwalhati natin yung Diyos sa pamamagitan ng ating Christian life. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Banal at mahabagin naming amang Diyos, nagpapasalamat po kami dahil sa dakilang kaligtasan na pinagkaloob niyo po para sa amin. Salamat po aming Ama sa patuloy po ninyong pag-iingat, paggabay niyo po sa amin upang kami po ay mapanatili sa inyong daan na itinalagay niyo po sa amin sa aming Christian life. Alam po namin na madalas po kaming lumilihis, madalas po kaming nakakalimot at madalas po kaming lumalabag sa kalooban po ninyo at madalas rin po kami na bumabaling sa mga makamundong bagay. Ngunit alam po namin aming Ama na kayo po ay makapangyarihan. Kayo po ay nagnanais na kami po ay matuto at masigit pa na lumago sa aming Christian life at hanggang sa mabuo si Kristo. Hindi po namin ito magagawa na mag-isa aming Ama. Kaya pakiusap, patuloy po ninyo kaming tulungan. Patuloy niyo po kaming gabayan upang mapanatili po namin yung aming Christian life na ginagawa ang inyong kalooban, lalong-lalo na nakikita po namin na malapit na po kayong dumating. Tulungan niyo po kami upang aming Ama, yung mga tao sa paligid po namin ay maligtas at makarating din sa kaluwalhatian na nais niyo pong ibigay po sa kanila kapag humarap na sila dyan sa inyong kaharian. Tulungan niyo po kami at sa iyo lamang po kami aasa at magtitiwala. Sa natitira po naming schedule para sa araw po na ito, kayo na rin po yung bahala na manguna po sa amin. Muli maraming salamat po. Lahat po ng ito, idalangin po namin sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. Salamat po.